Si Grace po, ang sabi niya, nanganak lamang siya, ay nagawa ng humanap ng iba ng kanyang matagal ng live-in partner na si Anthony. Live-in na sila for 8 years, okay? Ayan, at nagkaroon na nga po sila ng isang anak. Pero sa pagkakaroon nga po nila ng isang anak, ay na-develop din nitong si Grace yung depression o general depression na binanggit niya nang dahil sa talagang napunta sa bingit ng alanganin ang kanyang pagkakapanganak sa kanilang baby ni Anthony. Ayan, at nasa healing process na raw siya ngayon. Oho, pagka narinig natin healing process, ibig sabihin sugatan pa rin talaga. Okay? Pero eto nga, ang in short, ng babae, ito hong si Anthony. Okay, sa kanilang relationship, hindi lamang po sa isa, may ilan eh. O yan nga, dyan naputol halos yung ating usapan. Pero, meron hong isang mabigat na binanggit pa itong si Grace. Ang matindi. Gusto na raw humingi ng closure nitong si Anthony sa kanilang relationship dahil pakakasal na raw siya sa isa sa mga babae nito. Okay? Kaya naman po, balikan po natin si Grace. Welcome again, Grace, dito sa ating programang H2H. Hello, good afternoon. Oo, Grace, magandang tanghali ulit sa'yo. Ituloy na nga natin ito. Tama yung sinabi ko sa'yo, sinabi ko naman kanina, no? Oo, yung Opo. pinaka-gist nung pinag-usapan natin. So, habang nasa healing process ka, nung depression mo, idadagdag ko lang, dito pala yung kapag ka raw ho nangangalabit itong si Anthony, gustong maglabing-labing, natatanggihan siya nitong si Grace dahil nga nandun siya sa healing process pa lang nung kanyang depresyon. Syempre, wala ka sa mood kapag ka ikaw ay depressed tapos yayayain ka na makipag-make love ng iyong kapartner, mukhang isa yon sa mga naging punto na katatanggi ay parang nawalan sa kanya ng gana itong si Anthony. Nga lang, tinanong ko rin si Grace, kumusta ba doon sa ibang aspeto naman ng relationship? Hindi naman po laging sexual ang nagpapatamis, nagpapasarap sa isang relasyon. Nagagawa naman daw ni Grace, 'di ba? Habang siya ay nag-heal. Okay, eto, balikan na nga natin, Grace. Nalaman mo na ng bababae itong si Anthony, doon na tayo naputol. Nung una ba duda-duda lang o wala talagang sigurado na meron, may nakakita, may nag-report sa'yo, may nahuli ka na rin. Kwento mo nga ulit sa amin, Grace. Bali po hindi ko kasi talaga po siya nakita nung potential na nagluloko or ano. Mm-mm. Bali, ang nangyari, kinuha ko yung phone niya kasi hindi ko naman intention na para pakialaman yung account niya. Hindi mo sinasadya na meron kang makita doon sa ano ba, cellphone? Apo, bali, nilag-out ko po yung Facebook niya. Mm-mm. And then, pero yung Facebook ko, ako po yung gumawa for 8 years. And Mm-mm. then, bigla pong may nag-login doon na account na hindi ko po talaga alam since nung bago pa lang kami. Aha. So, doon ko po na-discover lahat na nagluloko pala siya. Mm. So, tinignan ko lahat ng conversation. Nag-start po siya talaga doon noong 2019, nung nagsimula nung nabuntis ako. Oh. And then, hindi ko alam na doon pa siya nagstay sa babae na nakilala niya. Mm-mm. Kasi bibihira po kasi siya umuwi sa amin. Mm-mm. Kaya once a month, minsan wala pa. Mm-mm. Minsan, sa isang taon, 2 beses lang, parang ganon. Mm-mm. So, hindi naman ako nag-isip sa kanya na may ganon siyang ginagawa. Kasi, mabait siya tingnan eh. Hindi ko siya nakitaan talaga ng na baka ganito na yung ginagawa niya. Oo. Kasi lagi niya sinasabi na sa trabaho lang naman, walang ganito, walang ganyan. Pero Pero Grace, nung na-discover, yes po. Grace, sorry. Ang sabi mo, sa isang taon, 2 beses lang siya umuwi. Saan ba siya nagtatrabaho? Out of the country?
Hindi po. Bali, dito lang din sa area namin. Kaso lagi niya sinasabi daw, matagalan ng project, ganito, ganyan. Mm. Ayan So pa. ako naman, inintindi ko yung niya, yung Mm. nature ng work niya kasi engineer nga siya. So, Mm. Siya ba yung ano? yung ibang project malalayo po. Oo. Grace, hindi, binanggit kasi sa atin ni Grace na engineer itong si Anthony. Okay, ganun ba talaga kalalaki yung mga proyekto na meron siya? Kasi ako I mean, yung construction worker mismo, weekly, kahit yung iba twice a month, lalo kung medyo malayo-layo nga yung project, pinipilit na makauwi sa kanilang pamilya. 'Di ba? Lalo kung hindi naman tawid dagat yung uuwian. 'Di ba? Pero bakit itong si si Anthony parang pati linggo hindi na siya makauwi sa inyo sa sobrang kabisihan? Siya na rin ba ang nagmamason? Siya na rin ba ang nagbibistay ng kung ano man yung itinatayo nila? I mean, hindi ba parang nagtaka ka na noon since 2019? Ano po, sabi kasi niya sa akin, Mm. marami po siyang project. So, ina-assign siya sa ganitong lugar, and then pagka next week, next month, ganyan. Mm. So, hindi daw kakayanin nung time niya. Mm. Kaya, bibihira po siya nakakauwi sa amin. Oo. So, tsaka Pero sabi kung mo nga, pag dyan dito lang po sa siya, area opo, nyo, no? opo, dito lang sa area namin. May sasakyan ba siya? Wala po. Sa, lang, sa boss niya. Oo, sa boss niya. Pero namamane-maneho niya, Pero, yung ganyan. minsan po, pero hindi Ah. niya nagagamit pa uwi. But Pag sa still, company daw po oo, masyado naman yatang matagal yun. Hindi ka ba medyo ni-require naman siya? Lalo na nung nangyayari ito, Grace, meron na kayong baby. Tama ba? Ay, yes po, yes po. Oo, di ba? Nung nag-start po nung nagsimula po mismo nung nabuntis ako. Oo. O yan meron na kayong baby. Parang hindi mo ba nakita doon na hindi ka ba excited na makita na lumalaki itong anak Hindi natin? po siya excited. Kasi siya din po yung reason kung Mm. bakit buntisan din po ako nakunan. Kasi Uy. mas pinili po niya yung family reunion kaysa doon sa sitwasyon na nag-bleeding ako. So Ah, late po siya dumating. oo, late na. Hindi pa rin siya yung kumbaga, mukha siyang mabait, pero parang ang datingan masyadong lax yung kanyang pag-attend sa'yo as a live-in partner, as a partner. Yes po. Oo. Bali, sabi niya kasi hindi pa daw niya na-enjoy yung pagkabinata niya. Pero, Kaya, pero binuntis ka. opo. Pero nag-anak kayo. Unplanned daw po kasi. Oh, pero sinabi niya yan, meron na kayong anak. Opo. Oo. Sinabi po niya sa akin. At, So, and then, at sinabi niya sa'yo na pasensya ka na, humingi ba ng sorry o ano? O parang humingi sinisisi po ka siya pa? ng sorry. Sabi po Sorry, niya sa akin, unplanned. Mm. Sorry daw sa mga nagawa niya. Inaccept naman niya yung kasalanan niya. Pero, ang hindi ko lang ma-accept doon is yung sa 8 years namin, huli ko lang talaga, last year ko lang na-discover. Last year. So, last December lang. So, wala akong kamalay-malay na 5 years na pala siyang nagdulo ko na never talaga akong nagtanong or kasi binigay ko yung tiwala ko eh. At saka Yeah. nakita ko kasi na hindi naman dapat ako magduda. Kasi pinapakita din naman niya sa akin na hindi ako dapat magduda. So, mali ako doon sa ginawa ko. Mali yung judgment mo, ano? At Yes po. well, okay. Sige, meron ka pang sinasabi rito. O yun nga, may mga nakita ka no na mga chat. Ilang babae ba ito? Isa lang ba? Or Ah, marami? Noong 2019, Mm. yun po yung naging kasama niya. Kasi 10 months siyang hindi umuwi sa amin eh. So yun po yung naging kasama niya yung babae na OFW Oh. doon sa, malapit lang din sa pinagtrabahoan niya. So Aha. after that, may isa pa. Uy, Tapos meron pang isa uli. And then tatlo sa na. Manila, meron pa isa.
Saan? Then po yung sa Manila po. Aba, meron din sa Manila. O bawat ano Opo, yata bawat region meron siya. location. Oo, oo. Kada landing meron. Okay, apat na Tapos yung po bilang ko. ano, Apat lang ba 'yon? meron pa po ito po yung pinaka-last, yung teacher. Yan yung panglima na alam mo. Opo. Oh. Yes, ito po yung alam ko talaga na ano, Mm. na na pinupuntahan niya palagi. Kasi Mm. during nung projects niya dito malapit sa area namin, ano, doon niya nakilala yung babae. And Mm. then, alam na yun ng babae kasi kinausap ko yan. Nag-beg ako doon na tigilan niya kasi may anak kami. And then, pamilyado yung lalaki na pinatulan niya. So, sabi lang ng teacher, hindi naman daw kami kasal. So, wala po akong karapatan na pigilan yung bagay na yun kasi live-in lang daw kami. At So, yun po ayun yung na nga. Ayan na ang pinoproblema mo ngayon. Pero kumusta na yung naging journey mo dito sa pag-alis mo doon sa depresyon na naranasan mo doon sa panganganak mo, Grace? Until now, nagagamot pa rin po ako. Tapos, Mhm. nag-ano pa ako nun sa doctor ko ng psychiatry. Mhm. Then, nasa healing process pa po talaga ako. But, Yeah. kahit pa paano po, medyo naging okay yung Oo. Kahit papaano na condition. ma-manage mo naman Opo. na Oo, syempre Yes. merong mga attacks 'yan, 'di ba? May mga kung meron kang depressive disorder, ayan merong medications, therapy, at mga Ah, mga exercises na pupuwede ka namang magawa kung sakasakaling a-attack 'yan. Pero ngayon nga kailangan mo na namang i-brace yung sarili mo, Grace. Ha? Dahil eto na. Humihingi na ng closure itong si Anthony. So sa ngayon ba nakapag-decide ka na makipaghiwalay na talaga sa kanya? Meron ba kayong mga arrangement ng inaayos or ilalaban mo pa ito? Nung pumunta pa siya dito sa amin last month na nagkipag-usap sa akin, ang sabi niya is gusto niya ng closure kasi gusto na daw niya makipag-settle dun sa kay ma'am. Mm. So, nung una, hindi muna ako pumayag kasi kawawa yung anak namin eh. And then, okay lang sana kung normal yung anak namin. Yung anak kasi namin is PWD. So, parang sa side ko, parang hindi ko talaga kaya kasi mag-isa ako. And then, especially dun sa financial needs ng anak. So, kahit na hiwalay na kami, hindi naman kasi siya nag-support ever since. So, until now, wala. So, hindi siya ganun kadali sa akin. Then, nung kasama niya yung parents niya, ang gusto nung setup ng parents niya is, okay kami, tapos open ako dun sa family niya na pwede akong pumunta dun, pero nandun din yung girl. May So, suggestion parang pa silang wala ganun. lang nangyari. Yes Oo. po, parang wala lang, parang okay lang sa lahat. And then, nung nagpaalam na po siya na gusto niya magpakasal dun sa teacher, sabi nasaktan ako kasi, kumbaga, yung sacrifices, nasa akin lahat. And then, a few months lang dun sa babae, parang napakadali lang ng lahat. Kumbaga, ako yung nagtanim, iba yung umani. So, nasaktan ako ng sobra. Tapos bumalik po yung matinding depression ko. Hindi ko alam kung ano yung gano'n. Dumating po sa point na may suicide na ako na naisip. So, Pero yan ang wag mong gagawin, ha? Apo. Bali, hindi ko naman po siya inano kasi nung nakita nung anak ko na umiiyak ako, niyakap niya ako na wag ko nang gagawin. Doon lahat na stop, and then na-realize ko na kaya ko naman pala mabuhay kahit wala namang ganon sa buhay ko, kahit wala yung tatay ng anak ko. Kasi hindi naman po siya worth it. So, nung nagpaalam na siya na mag-settle down na sila ng teacher na yon, sabi ng parents niya, pwede daw
pwede lang daw umuwi dito, bibisitahin ng anak. Tapos, pati Ik- yung parents niya, kumbaga open kami sa lahat. Tapos, Pwede kang pumunta sa yung, kanila. apo, Si lalaki rin, si Anthony, pwede rin pumunta sa'yo ng ganun apo, lang. ganun Okay. po yung setup. So, Oo. parang ang nangyari, parang wala lang po. Yung Mm. parang Sige. walang, Mm. Grace, ikaw ba ay kumonsulta na sa nakakaalam sa batas? actually, Sa lawyer? nagpabawsi po ako. Ayun, Then, oo. nag-suggest na po sila na mag-file daw po ako ng kaso na gano'n sa Mm-mm. kanya. So, Mm-mm. nag-file na po ako. Bali, hindi pa po kasi, hindi ko pa po nabalikan yung Mm-mm. doon sa police kasi Mm-mm. may marami pa pong proseso eh. So, Mm-mm. medyo hindi pa po ako, at saka hindi po ako okay. Yes. Medyo, Oo, Grace. O, kailangan mo magpakatatag sa ngayon. Ako kasi, hindi ako fan nung ano eh. Nung, sige, tayo na lang, usapan na lang natin to, ha? Tapos walang papel. Alam mo yon? Oo, yung wala wala kang po. pinangahawakang papel, medyo mahirap yan. Lalong-lalo na, sabi mo nga, meron ding special need itong anak ninyo. At ikaw man Apo. mismo ay meron ding pinanlalaba ng depression. Okay? So parehas kayo nung bata na tama yung ginawa mo, no? Na ikaw ay nagkonsulta na sa VAUSI. Ayan, hindi para magkagulo. Okay? Ito ang linawin natin sa iba. Hindi naman porke lalapit ho tayo dyan, kundi para maprotektahan din tayo doon sa ating mga karapatan. O lalong-lalo na merong anak itong si Grace dito kay Anthony. Okay? 'Di ba? Kung ako sa'yo, mag-ipon ka talaga ng lakas ng loob mo and do it as fast as you can dahil wag mo nang palipasin ng palipasin yung panahon. Sabi mo nga, hindi mahirap eh. Mahirap din yung pinagdaraanan nyo nung anak ninyo. Eh, kailangan talaga merong pananagutan itong si Anthony. Huwag kang bumase doon sa sinasabi mo for 8 years na magkarelasyon kayo, parang nasanay ka na wala namang ano tawag dito, sinusuporta, isinusustento sa inyo, di ganun na lang rin yun. Teka lang naman. O wag ka naman papayag sa ganyang Grace. Lalo na at sinasabi mo nga nahihirapan ka. Because in the long run, baka dumating nga yung punto na ito na naman, bisitahin ka na naman. Nung ayaw na ayaw natin at yung nabanggit mo nga kanina ng mga suicidal thoughts. Okay, ayaw Apo. natin yan, Grace. O kaya dito, dapat may karampatang pag-alalay sa'yo ang batas para protektahan ka, para protektahan kayo ng anak mo. Yes, sige, pwede mo nga igalang yung desisyon ni Anthony na, o sige na, magpakasal ka na dyan sa iba, pero meron kang responsibilidad na iniwan dito. 'Di ba? Alam mo, yan ang pinagkaiba natin sa mga aso eh, sa mga hayop. 'Di ba? Nakikita mo ang mga aso, Opo. ang mga hayop, pagka naanakan yung isa, okay lang yan, bahala ka na dyan. Yun ang mga hayop. Pero tayo ay mga tao. Kapag ka naanakan naman, meron pananagutan, meron pa ring respeto, meron dapat pagkilala at yan yung ipinakikilala nga sa atin at ibinibigay ng batas. Meron kang protection dyan. 'Di ba? Para hindi ka rin yung ano, hindi ka rin yung para maituring mo o isipin mo sa sarili mo, ano ba 'yon? Para naman akong hayop lang pagkatapos akong maanakan. Wala na. Iniwanan na ako ng ganun-ganun lang. Okay? Opo. Grace, marami ang tutulong sa iyo. At sana nga humingi ka ng payo. At kapag ka napayuhan ka ng maayos ano nung mga nasa VAUSI o ng nasa ng lawyer na magaling. Lalakas din ang loob mo. Sabi ko nga, hindi naman lahat ng lumalapit sa ganyan ang gusto gulo. Ang gusto lang nung iba na lumalapit diyan yung maayos. Kukunin ko lang yung para sa akin. Di tuloy mo kung ano yung plano mo, kung gusto mo mag-asawa diyan, ganyan. Basta yung responsibilidad mo sa anak mo, ibibigay mo. Yung karampatan. Yan din, Di ba sabi mo ang sipag ni Anthony, hindi nga umuuwi eh. Trabaho nga ng yan din trabaho po eh. yung sabi ko Mm. sa kanya na okay lang na na Mm. magpakasal kayo, mag-asawa ka, Mm. wala na akong pake doon.
ang pake ko lang doon is ang karapatan din ng anak. Kasi Yes. actually, operahan pa po yung anak namin, Mm. pangatlo nito po. You see? Sana, nitong December. Kaso Mm. hindi pa po enough yung fund namin. Mm. So, and then, nung kinausap ko siya, sabi lang niya sa akin, tutulong lang daw siya sa makaya niya. Malaking fund na need namin dun sa sitwasyon ng anak ko. So, wala talagang words na pwede niyang na sakali kung mangyari nitong December na operation, Mm. kumbaga sasagutin niya lahat. Kasi, ang sabi lang ng magulang niya, kung magkano lang daw yung kaya na Naku. ibigay na pera, yun lang daw. The rest na ako na daw po lahat. Ba? Hindi naman natin maitatanggi, no, na may responsibilidad kayo bilang mga magulang. Nga lang, Opo. alam mo, kapag ka meron ka talagang hawak na papel, ha, meron ka ng, kung hindi na pwede, papaano yun? Kapag ka 2.5 lang ibibigay, 2.5 lang? Di naman ako papayag nun, Grace. Di ba? Hindi pwede. Malaki po kasi ako. Ano no? Malaki po kasi yung amount Yes, na oo. sa 500. Ayun So, nga eh. ang sabi ko sa kanya, okay lang sana na na naghiwalay tayo, pero sana Mm. magkasama pa rin tayo doon sa sitwasyon ng bata. Mm. Kasi hindi naman ang partner mo ang makakatulong sa sitwasyon natin kundi tayo mismong dalawa. Oo, yan. So, Mm-mm. sabi ko sa kanya, okay na yung bagay na hindi ka na umuwi sa amin. Pero doon sa sitwasyon ng anak natin, Sustento. dapat andin Oo, tayo. parte yan ng So, sustento. Opo, kasi Mm. magulang na tayo So, hindi pwede na ibigay natin sa iba yung That's true. responsibilidad sa Mm-mm. ibang tao dun sa anak natin. Yes. Kasi sagot ng magulang niya, mahirap kami Anong maitutulong namin sa'yo kung hanggang doon lang ang kaya namin ibigay? Nako. Oo. Eh, May mga ganyan kasi na kapag ka ganyan na mga salita na magulang nung dati mong partner, pwede mo nang tapusin yung usapan na kami na lang ho ng anak ninyo ang mag-uusap. Kung ganyan lang rin ang paniniwala ninyo, 'di ba? Pero syempre, wag mo mawala yung respeto natin doon sa mga matatanda, ano? Pero Opo. problema 'to na ginawa namin ng anak ninyo. Kami na lang ho ang tatapos. Salamat sa payo nyo, pero talon-talo naman ako diyan sa ipinapayo ninyo. Ayan, pero mag-ipon ka ng lakas ng loob. Marami ang concern sa iyo, no? Alam mo, sabi nitong si Gail, ayan, punta ka sa PAO, Public Attorney's Office, para humingi ng child support. Pwede siya makulong kapag ka ayaw magsustento. Totoo 'yan. Protektado ka ng batas, Grace, ha? Kaya naman Opo. ikaw ba kung meron kang gustong sabihin doon sa dati mong live-in partner na si Anthony na gusto meron na ba silang date ng kasal nila? Kasi ikaw meron ka ng date ng operation ng anak mo, no, by December. Apo. Tapos siya Wala po nagpaplano akong na. idea dun. Pero Apo. nagpaplano magpakasal pa, ha? Oo. Apo. Siyempre gagastos 'yun. Yan po yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, problemado tayo sa anak natin. Pero believe ako sa diskarte ng buhay mo na mas inuna mo pa yung sarili mo kaysa sa buhay ng anak mo. Yan. Pero alam mo, go ahead. Sabi lang niya sa akin, hindi naman daw bongga yung mangyayari. Pero at least daw, matuloy daw yung kasal ko nila. Pampalubag So, loob, no hindi matter naman what. bongga. Gagastos ka pa rin. May kailangan ngang operahan nga yung anak mo. Hindi mo naman binuo mag-isa yan, Grace, Kasi di ba? may 3 opera pa po yung anak namin Bali, pangatlo niya ngayon, meron pa pong 2 kailangan. Pero hindi pa po namin alam kung kailan yung schedule. Tapos, yan yung sabi ko sa kanya, dapat hindi mo na inuna yung ganong bagay. Sabi ko, bumuo ka ulit ng bagong pamilya. Samantalang yung anak mo, na hindi mo man lang mabigyan ng sustento. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tigas ng mukha mo. Yan. Sabi niya wala ka ng pake doon kasi nagtatrabaho naman ako. Yun. Ba? Tsaka teacher daw yung sabi niya, kaya daw niya po ako iniwan kasi ang engineer ay para lang po sa teacher. Parang? Ang engineer po ay para po sa teacher.
Oh, alam mo 'di ba meron kang binibisitang psychiatrist? Apo. Mm. Sabihin mo dun sa psychiatrist mo, i-refer din, magpa-refer sa iba yung dati mong live-in partner. Mukhang kailangan niya rin, mukhang meron siyang mga ano, no? Meron siyang, meron siyang mga fantasies, okay? May mga fantasy na binubuo sa isip niya na siya lang ang nakakaintindi at sakit din yun. Okay? Sakit din yun. Oo, yung wala ka sa realidad. But then again, alam mo, usually dito hihingi pa ako ng ano no, ng message mo para sa kanya pero para nasabi mo na nga na saan ba ka ba humihingi ng tigas ng humihiram ng tigas ng mukha mo, 'di ba? Ng kapabayaan mo pero rest assured, Grace, protektado ka ng batas. Kailangan lumapit ka. Okay, sa Fauci, tiyagain mo yan, lakasan mo ang loob mo at sa batas natin dito sa Pilipinas, kailangan mapapanagot din itong si Anthony. Okay? Huwag mong Apo. pababayaan yan. Lakasan mo ang loob mo. Pero ito na lang, para sa napakabata mong anak na inilalaban mo sa ngayon, ano ba ang gusto mong mensahe para sa kanya? Grace. Ah, kanina po kay Sa anak mo, sa sa anak partner mo. ko po, sa anak ko po, ang gusto ko lang po talaga is maging okay ang lahat. Tapos, ma-survive po ulit siya sa operation niya nitong December. Tsaka sa susunod po na, na operation. And then, um, sana marami pong tutulong din sa funds na needs namin. Yan lang po. Mm. At syempre, maraming salamat Grace ha sa iyong ibinahaging kwento sa amin. So ikaw, hahayaan mo na siya hahayaan mo na itong si Anthony. Okay, pakakawalan kita given na hindi mo pababayaan itong anak natin. Ganon ang stand mo, tama ba 'yon? Apo. Apo. Oo. Opo. Kanya ka na, Sige po. pero yung para sa amin, ibigay mo para sa amin. 'Di ba? Lalo na Sige po. doon sa bata. Maraming salamat sa iyo, Grace, sa pagbabahagi ng kwento ng iyong buhay dito sa Heart to Heart. At sana nga sa susunod nating pag-uusap ay mas maganda na, mas positibo na ang ating mga mapagkikwentuhan.